Matapos silang mag-almusal, ay tumayo na si Isabel at sinabi, "Dal-iyan muna dyan, dahil malapit nang magsimula ang aking morning audience." Samantala, sa labas ng kwarto nila, ay makikitang nag-aabang si Shen. At habang ginagawa niya ito, ay sinabi niya, "Ang bastardong leader ng mga rebeldeng iyon ay masyadong malakas ang loob para gawin akong tanga, dahil nagpanggap siya sa akin na siya ay isang gwardiya ng Empress, at dahil doon, ay tinawag ko pa nga siyang brother, sa tuwing kami ay magkikita. Kaya marahil, ay lagi akong pinagtatawanan ng lalaking iyon sa tuwing ako ay nakatalikod." Habang iniisip naman niya ito, ay lumabas na sina Isabel at Leon sa kwarto ng Empress. At sa sandaling makita siya ni Leon, ay agad niya itong binati, "Good morning, Brother Shen." Ngunit sa kabila ng magiliw na pagbati sa kanya ni Leon, ay tiningnan lamang siya nito ng masama. Saka tinanong ang Empress, "Your Majesty, binastos ka ba ng lalaking ito sa kahit anong paraan? Kung ginawa niya iyon, ay ibigay mo lamang ang utos at agad kung tatapusin ang buhay ng bastardong ito." Agad naman siyang sinaway ni Isabel at sinabing, "Hindi na kailangan iyon. At sa halip, kumusta ang kaganapan sa aking gaganaping morning audience?" Sa kabila naman ng naging reaksyong ito sa kanya ni Shen, ay nakangiti pa rin si Leon at iniisip, "Wala naman akong matindaan na binastos ko siya at ang Empress, kaya bakit ganito na lamang ang galit ng taong ito sa akin?" Samantala, sumagot naman si Shen at sinabi, "Kumpara sa mga nakaraan ninyong morning audience, ay higit na mas maraming mga elders mula sa aristocratic families at mga maimpluwensyang tao ang umattend ngayon. Maging ang mga dating ministro ng dating emperor ay dumalo din. At sa aking palagay, ay iisa lamang ang iniisip ng lahat ng mga ito." Sa pagkarinig naman nito, ay bahagyang nag-alala si Isabel at sinabing, "Baka mahirapan ako sa pagkakataong ito." Hinawakan naman ni Leon ang kanyang kamay saka sinabing, "Huwag ka nang mag-alala, dahil lagi lamang akong nandito sa tabi mo. At hindi rin mahalaga kung sino man sila, dahil kung sino man ang magtatangkang galitin ka, ay mananagot sa akin." Sa kabilang banda, habang pinagmamasdan ni Shen ang ginagawang ito ng mag-asawa, ay lalo lamang siyang nagagalit. Dahil kung maglamungan ang mga ito, ay parang wala siya doon. Samantala, sa loob ng Imperial Palace, ay makikitang abalang nag-uusap ang mga elders, mga ministro, at ang iba pang mga bisita. At habang pinagmamasdan ni Yuni ang kanilang ginagawa, ay naisip niya, ang mga aristokratikong pamilya na ito ay halatang hindi nagpunta dito na mayroong mabuting intensyon, makakaya-kayang depensahan ng Empress ang kanyang sarili laban sa mga ito. Matapos namang maisip ito, ay nagsalita ang isa sa mga ministro at tinanong, "Nandito na ba ang lahat?" Agad namang tumugon ang isa sa mga elders, "Elder Shu. Sa wakas, ay nandito ka na." Sumagot naman si Elder Shu, "Dahil ang ating Empress ay nagayuman ng isang mapanganib na demon, ay wala akong choice kundi ang makialam at tulungan ang ating Empress upang tanggalin ang mapanganib niyang asawa." Sumang-ayon naman dito ang isa niyang kasamahan at sinabing, "Tama ka. Tatanggalin talaga natin ang evil demon na iyon, upang mawala na siya sa tabi ng ating Empress." Nag-aalala namang nagkomento ang isa pa nilang kasama, sinasabing, "Paano natin magagawa iyon? Kasal na ang ating Empress sa evil demon na iyon." Nagsimula namang tumawa si Elder Shu nang marinig ito at sinabing, "Ang lahat ng iyon ay mga pakulo lamang nila." "Paano mo naman nasabi iyon?" tanong ng matabang elder. Ipinaliwanag naman ni Elder Shu, para mapaniwala ang lahat na talagang sumuko na ang leader ng mga rebelde, ay kinailangan nilang gumawa ng kapani-paniwalang rason. At iyon mismo ang dahilan kung bakit pinakakalat nila na sila ay mag-asawa na. Dahil ang relasyong ito ang pinakakapani-paniwalang dahilan para mapaniwala ang mga tao. Ngunit dahil din sa dahilan nilang ito, ay madali nating mailalantad ang kanilang kasinungalingan. At maipapakita natin na talagang hindi sila nagmamahalan, at sa halip,
ay ginagamit lamang ang isa't isa. Sinabi din niya na, ang Empress at ang leader ng mga rebelde ay parang langit at lupa ang mga posisyon at mga pananaw sa buhay. Kaya hindi ako naniniwalang magiging mag-asawa talaga sila. At paano din nangyari na bigla na lamang silang naging kasal, gayong wala naman akong narinig tungkol sa kanya at kung paano sila nagkakilala. Hindi naman maaaring ang lahat ng iyon ay nagkataon lamang. Dahil naman sa mga paliwanag niyang ito, ay sinimulan siyang purihin ng kanyang mga kasamahan. Gaya nga ng inaasahan namin kay Elder Shu, ay nalinawan na kami sa mga totoong nangyayari. Natuwa naman si Elder Shu sa dalawang ito at sinabi, masyado pa talaga kayong mga bata, at marami pa kayong dapat matutunan sa akin. Kasunod nito, ay sinabi niya, ang kailangan ko lamang gawin, ay magsalita ng mga bagay na magdudulot sa kanila ng alitan. At kapag nangyari na iyon, ay sila na mismo ang magpapatunay ng kanilang mga pagpapanggap. At ang paggawa ng lahat ng ito, ay napakadali lamang para sa akin. Kasabay naman nito, ay makikitang masayang naglalakad ang mag-asawang pag-aawayin daw ni Elder Shu. Samantala, sa main hall ng palasyo ay makikitang nag-uusap ang mga ministro. Dito ay sinabi ni Elder Shu, mga kasama, huwag kayong mag-alala dahil kung hindi umubra ang ating unang plano, mayroon pa akong nakareserba. Agad namang tinanong ng kanyang kasama kung ano iyon, kaya sinabi niya, iyon ay ang ating mga luha. Hindi na mahalaga kung paniwalaan ng Empress ang ating mga salita, dahil sa sandaling magsimula tayong umiyak at kumalat ang balitang ito, wala nang magagawa ang Empress kundi ang magpalabas ng kanyang statement may kinalaman dito. Ang bagong Empress ay bago pa lamang sa kanyang trono, at dagdag pa roon, nakaranas na siya ng mga sakuna, lalo na ang Jade Seal. Kaya, para protektahan ang kanyang titulo at pangalan, hindi niya magagawang sumalungat sa ating kagustuhan. At bagamat magdudulot ito ng galit ng Empress sa atin, hindi naman niya magagawang kumontra sa ating mga kagustuhan. Kaya kahit ano pa ang maging reaksyon ng ating Empress, para lamang siyang pinaglalaruan sa ating mga palad. Dahil naman sa narinig nilang ito, nagsimulang tumawa ang iba pang mga ministro at pinuri si Elder Shu sa kanyang napakahusay na plano. Habang nasa gitna naman ng kanilang pag-uusap, dumating na ang Empress, kaya agad nilang binati ito. Kasunod nito, pinabalik na sila ng Empress sa kanilang posisyon. Habang nagpapasalamat sila sa Empress, makikita naman sa kanilang likuran si Leon na kumakawi kay Isabel at sumenyas na parabang tinatanong si Isabel kung gusto na ba niyang tapusin niya ang lahat ng mga matatandang pasaway na ito. Bilang tugon naman, ngumiti lamang si Isabel sa kanya. Samantala, si Chen na nasa kanyang tabi ay galit na galit at sinabing, ano na naman itong mga kaina-hinalang ikan-ikilos ng rebelding ito sa loob pa mismo ng main hall ng palasyo. Sa kabilang banda, ang mga ministro na hindi nakikita si Leon sa kanilang likuran ay nagulat nang makita nilang nakangiti ang Empress, kaya napatanong sila sa kanilang sarili, ano ang nangyayari? Bakit siya nakangiti ngayon? Natuklasan na ba niya ang aming mga binabalak laban sa kanya? Dahil naman dito, nagsimula silang mag-overthink at sinabi sa kanilang sarili, narinig ko ang mga bali-balita na ang leader ng mga rebelde ay nagtataglay ng kakayahan na nakakaya niyang marinig ang iniisip ng ibang tao. Ibig bang sabihin nito ay talagang nagtutulungan ang dalawang? Nang mapansin naman ni Elder Shu na nanginginig na ang kanyang mga kasamahan, naisip niya, ang mga bastardong ito, sa ganitong oras pa talaga sila nagsimulang kumilos na parang mga duwag. Dahil sa sandaling ito, nakahanda na ang ating pana at kailangan na lamang pakawalan. Kaya wala na akong choice kundi pakawalan ito. Dahil naman sa naisip niyang ito, biglang umiyak si Elder Shu at sinabing, Your Majesty. Ang pinakamamahal naming Empress. Kasabay nito, sinabi niya sa kanyang sarili, hindi ako naniniwalang hindi mo ako pagbibigyan sa aking kahilingan kapag nakita mo ang isang ministrong katulad ko na umiiyak ng ganito sa harapan mo at sa mismong Imperial Court. Ngunit bago pa niya masabi ang kanyang mga pamatay na linya, biglang nagsalita ang Empress. Ministro Shu, buhay pa ako, hindi ba't sa ginagawa mong pag-iyak ngayon, para mo na ring ipinagluluksa ang aking kamatayan? Kaya ang dating nito sa akin ngayon ay parang hinihiling mo na mamatay na ako. Nagulat naman ang ministro sa sinabi niyang ito, kaya agad siyang nagpaliwanag, Your Majesty, isa itong hindi pagkakaintindihan.
Dahil naman dito, ngumiti ang Empress at sinabing, Elder Shu, hindi mo kailangang mag-alala. Natural lamang na alam ko ang ibig mong iparating. Dahil naman sa sinabing ito ng Empress, napabuntong hininga si Elder Shu saka sinabing, ang aming Empress ay talagang matalino. Ngunit matapos niyang sabihin ito, muling nagsalita ang Empress. Ang ibig sabihin lamang nito ay ang buhay ni Elder Shu ay talagang maraming problema, at nakakaapekto na ito sa kanya. Pati ang masasamang elemento ay nakurap na ang kanyang isipan. Kaya, Elder Shu, hindi kita masisisi kung ganito na lamang ang iyong naging pag-iyak. Kaya mga tauhan, dalhin niyo na si Minister Shu, ay, mali pala. Ang ibig kong sabihin ay imbitahan si Minister Shu sa ating physician para mabigyan ito ng nararapat na gamot. Nanlaki naman ang mga mata ni Minister Shu sa kanyang mga narinig at napatanong sa kanyang sarili, bakit parang hindi ito ang aming Empress na lagi naming nakakasalamuha? Ang mga dati ba naming ginagawang drama ay talagang wala ng epekto sa kanya ngayon. Uy Lods, sandali lang. Nai-enjoy mo ba tong video? Kung oo, baka gusto mong suportahan ang channel sa simpleng paraan. Walang dagdag gastos sa'yo. May TikTok affiliate link tayo sa comment section at description. Pag-click mo ng link, visit mo lang showcase ko. At kung may magustuhan ka, at bibili ka naman talaga gamitin mo na, yun, malaking tulong yan para makagawa pa tayo ng mas maraming content. Don't worry, wala yan dagdag sa price mo. At kung wala naman dyan ang hinahanap mo, message mo lang ako para i-add natin. Salamat idol. Balik na tayo sa video. Sa kabilang banda, si Leon na pinagmamasdan ng lahat ng nangyayaring ito ay napangiti at sinabi, gaya nga ng inaasahan ko sa aking asawa, mahusay niyang tinatrabaho ang mga bastardong ito. Habang dinadala naman ng mga sundalo palabas si Minister Shu, agad siyang sumigaw at sinabi, Your Majesty. Hindi mo maaaring sirain ang hinaharap ng aming pamilya. Dahil naman sa mga reklamo niyang ito, inutusan na ng Empress ang mga sundalo. Bitiwan niyo na si Elder Shu at hayaang magsalita. Paano ko sinira ang hinaharap ng iyong pamilya? Dahil naman sa pagkakataong ito, hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa at buong lakas ng loob na sinabi, Your Majesty, malamang ay alam mo na kung ano ang sasabihin ko. Ngunit ang leader ng mga rebelde na iyon ay masyado ng maraming ginawang mga krimen. Kaya hindi kayo pwedeng makipagtulungan sa kanya. Dahil kung gagawin mo iyon, baka iyon ang maging sanhi ng pagbagsak ng ating imperyo. Agad namang sumang-ayon ang iba pa niyang mga kasamahan sa sinabi niyang ito at sabay-sabay na sinabi, Your Majesty. Tama si Elder Shu. Pakiusap, pakinggan mo ang aming hiling. Nang marinig naman ni Shen ang lahat ng ito, nagngit-ngit siya sa galit at sinabi sa kanyang sarili, mukhang sisimulan na ng mga ito ang kanilang plano. Iniisip ba talaga nila na nagtutulungan lamang ang Empress at ang leader ng mga rebelde at hindi totoo ang kanilang pagiging mag-asawa? Kalmado namang tumugon ang Empress at sinabi, base sa iyong mga sinabi, nakikita ko na natatakot ka na ang hinaharap ng aming Zhou family ay makukuha sa amin. At kung ganoon nga, talagang napaka-loyal nyo. Dahil naman sa sinabi niyang ito, nagsimulang muling umiyak si Elder Shu at sinabing, sumusumpa kami ng aming loyalty sa inyo, Your Majesty. Dahil kung makikipagtulungan kayo sa magnanakaw na iyon, ay para nyo na ring inihagis ang inyong sarili sa nagbabagang apoy. Kaya natatakot kami na baka tutuhanin ng leader ng mga rebelde ang kanyang sinabi noong ilang taon na ang nakalipas, na agawin ang trono sa inyo. Dagdag pa, ang lalaking iyon ay masyadong masama dahil harap-harapan niyang nilalabanan ang ating mga tradisyon na ginawa ng ating mga ninuno. Kaya ang lahat ng iyon ay malaking kawalan ng respeto sa ating imperyo. Hindi naman nagpaapekto si Isabel sa kadremahan niyang ito, at sa halip ay kalmadong tinanong, base sa iyong mga sinasabi, ibig sabihin ba na ang mga tradisyon ng ating mga ninuno ang pinaka-importante sa iyo? Tama ba? Agad namang tumugon ang ministro at sinabing, natural lamang iyon bilang isang ministro ng imperyo. Dahil naman sa naging sagot niyang ito, ngumiti ang Empress at sinabing, kung ganoon, kung ang pagbabasehan natin ay ang tradisyon na sinimulan ng ating mga ninuno, ang iyong pagsasalita sa akin ngayon sa ganitong paraan ay nangangahulugan ng kaparusahan, na kamatayan. Nangatwiran naman si Elder Shu at sinabing, magkaibang bagay iyon. Agad naman siyang tinanong ng Empress, dahil sobrang pamilyar ka sa ating mga tradisyon, pwede mo bang ipaliwanag sa akin kung ano ang pagkakaiba ng mga ito? Matapos naman siyang mock honor ng Empress, naiinis niyang naisip, putya.
Hindi ako makaporma sa sunod-sunod na tanong ng Empress. Kailangan kong baguhin ang takbo ng usapang ito. Kaya kailangan ko nang gamitin ang pinakamalakas kong baraha. Kasunod nito, biglang humagulal ang ministro saka sinabing, Your Majesty, pakiusap, pakinggan mo ang aking sinasabi. Dahil ang isang tigre ay kahit kailan ay hindi magbabago ang kulay. Kaya, pakiusap, palayasin mo na siya sa Kapitolyo. Kasunod nito, nagsimula siyang lumuhod kasama ang iba pa niyang mga kasamahan at sabay-sabay na sinabi, Your Majesty, pakiusap, palayasin mo na ang magnanakaw na iyan sa Kapitolyo. Habang ginagawa naman niya ito, naisip ng ministro, tingnan natin ngayon kung ano pa ang iyong magagawa. Dahil sa ginagawa kong pagluhod, kapag kumalat ito sa publiko, mas mahihirapan kang kumbansihin ang mga tao. Sa kabilang banda, medyo naiinis na ang Empress sa kanilang mga ginagawa kaya naisip niya, masyado nang nagiging komplikado ang problemang ito. Hindi ko inaasahan na ang mga matatandang hakluban na ito ay ganito kakapal ang pagmumukha. At lalo pa nilang nilalakasan ang kanilang pag-iyak habang nakaluhod sa akin. Samantala, si Li Yun, habang pinanunood ang kadramahan ng mga ito, ay naisip, hindi ko inaasahan na hindi natatakot ang mga ito sa aking presensya sa Kapitolyo. Sa halip, mas natatakot pa sila sa maaaring maging impluwensya ko sa mga tao. Kaya sa aking palagay, kung sasabihin ng mga ito ang totoo, ay natatakot lamang sila na masira ang kanilang hinaharap at mga benepisyo. Hindi ko rin inaasahan na ganito nila binubuli ang aking asawa, ngunit ang hindi nila alam ay sa paggawa nila nito, para na rin nila akong tinawag upang magpakita sa kanila. At gaya nga ng kanyang iniisip, nagsimula na siyang magsalita sa mga ito. Kayong mga hindi mamatay-mete na mga bastardo, gusto nyo ba talaga akong palayasin sa Kapitolyo? Kung ganoon, bakit hindi nyo sabihin iyon sa akin ng harapan? Matapos naman niyang bitawan ang mga salitang ito, napuno ng katahimikan ang buong bulwagan. Kasabay nito, napatanong si Elder Shu sa kanyang sarili, anong ginagawa ng bastardong ito dito? Kahit ikaw pa ang asawa ng aming Empress, hindi mo maaaring baliwalain ang monarchiyang umiiral. Habang iniisip naman niya ito, ngumiti si Leon kay Isabel at nagsagawa ng heart sign sa kanyang kamay saka sinabing, hindi mo na kailangang mag-alala pa, mahal kong asawa, dahil nandito ako para suportahan ka. Agad namang ngumiti si Isabel at naisip, idiot talaga ito. Ano naman sa palagay mo ang kakatakutan ko? Tandaan mo, isa akong Empress. Sa kabilang banda, si Shen ay hindi mawala ang inis sa kanyang mukha dahil naisip niya, talagang dito pa umiiksena ng ganito ang bastardong ito, na para bang walang tao sa paligid. Sa kabila naman ng mga sinabi at kilos ni Li Yun sa kanilang Empress, hindi magawang makapagsalita ng mga ministro at mga sundalo sa paligid. Kaya tinanong sila ni Li Yun, bakit tila ata bigla kayong tumahimik? Kanina lamang ay napakaingay ninyo, at mayroon pa kayong pag-iyak na nalalaman. Mayroon naman tayong freedom of speech sa imperyong ito, kaya pwede niyong sabihin kung ano man ang nasa inyong isipan. Sa sandaling ito, susubukan sanang magsalita ng isa sa mga ministro, ngunit bago pa niya maituloy ang kanyang sasabihin, natigilan siya nang makita niyang nakangiti ang kanilang Empress sa leader ng mga rebelde. Dahil naman dito, naisip ni Elder Shu, sa kabila ng harap-harapang paglalakad ng leader ng rebeldeng ito sa harap mismo ng Empress, hindi ito na-offend. Sa halip, ang ekspresyon ng aming Empress ay mukhang nasiyahan pa sa kanyang presensya. Ibig bang sabihin nito, ay totoo talaga ang kanilang relasyon. Ngunit hindi pa siya natatapos sa kanyang pag-iisip, biglang kinuha ni Leon ang espada mula sa isang sundalo sa tabi niya at sinabihan ang lahat na magsalita. Ngunit nang walang tumugon, tinanong niya, bakit hindi na kayo nagsasalita? Kung sa palagay niyo ay tinatakot kayo, sabihin niyo lamang kung sino iyon. Dahil sa ngalan ng hustisya, ay personal kong ibibigay ang hustisya sa taong iyon. Dahil naman sa mga pagbabantang ito ni Leon, agad na tumugon ang ilang ministro at sinabi, ang sasabihin sana namin sa aming mahal na Empress ay talagang napakatalino niya sa pagpili sa iyo bilang kanyang asawa. Ngunit sa kabila ng ginagawang pagbalimbing ng ilang mga ministrong ito, buong lakas ng loob na sumigaw si Elder Shu, Your Majesty. Mayroon akong gustong sabihin, ngunit bago pa niya mabitawan ang kanyang linya,
naramdaman niya ang matalim na tingin ni Leon mula sa kanyang likuran. Sa kabilang banda, manghang-mangha naman ang kanyang mga kasamahan sa pinapakitang lakas ng loob at tapang ng Elder at sinabi sa kanilang sarili, gaya ng inaasahan namin kay Elder Shu, ang level ng kanyang tapang at determinasyon ay isa na hindi namin maaabot. Samantala, tinanong naman ng Empress kung ano ang kanyang gustong sabihin. Matapos namang marinig ang permiso, agad na nagsalita si Elder Shu, Your Majesty, ang iyong mga ginagawa ang siyang wawasak sa ating bayan. Kapag hinayaan mo ang magnanakaw na iyan namang gialam sa ating bayan, tiyak na masusunog ang ilang daang taon ng history ng ating imperyo at magiging abo. Kasabay nito, habang pinakikinggan ng ibang mga ministro ang sinasabi ng Elder, ay napangiti sila at sinabing ipinapaubaya na nila sa kanya ang lahat. Ngunit, sa kanilang pagkagulat, ay bigla silang itinuro ng Elder at sinabing, kapag naririnig ko ang mga salitang ito mula sa aking mga kasamahan, talagang nagagalit ang aking puso. Dahil sobrang loyal ko sa inyo, Your Majesty, kaya naniniwala akong mayroon kayong plano para sa mga taksil na ito. Halos lumuwa naman ang mga mata ng kanyang mga kasamahan sa pagkagulat matapos marinig ang mga sinabi ni Elder tungkol sa kanila. Ngunit nagpatuloy pa rin si Elder Shu at sinabi, hindi ko matatanggap na ang ganitong mga tao ay pinagtatawanan ng aming Empress. Kaya nagpanggap ako na sumasang-ayon sa kanila para malaman ko kung sino talaga ang mga tumatraidor sa aming Empress. At sa paggawa nito, ay napatunayan ko na ang aking mga kasamahan ang siyang pasimuno ng mga balitang ito. Matapos namang sabihin ito, naisip niya, muntik na ako doon. Buti na lamang at napagtanto ko kaagad ang mga nangyayari. Dahil base sa ekspresyon ng Empress at sa aking experience sa napakarami kong mga concubines, ay 80% na nakakasiguro ako na ang dalawang ito ay totoong mag-asawa. At bagamat noong una ay iniisip ko na ginagamit lamang nila ang isa't isa, dahil hindi maaaring magsama sa isang kwarto ang isang rebelde at ang Empress, ngunit sa sandaling na pressure namin ang Empress, ay bigla na lamang lumitaw ang bastardong ito na nagpapakita na sinusuportahan niya siya. Kaya doon pa lamang ay napagtanto ko na ang kanilang relasyon ay matibay at totoo. Kaya mas mabuti pang iligtas ko muna ang aking buhay at pag-isipan na lang muli ang tungkol dito sa hinaharap. Samantala, matapos naman niyang isipin ito, ay nagsalita na rin ang kanyang mga kasamahan at sinabi na napilitan din sila na gawin ito dahil nag-aalala lamang din sila para sa kanilang Empress at upang mahanap din ang mga traidor. Habang sinasabi naman nila ito, ay naisip ng isa, ang bastardong si Elder Shu ay parang isang tusong fox. Dahil bigla na lamang itong lumilipat sa kabilang panig. Hindi kaya na pagtanto niya na totoo talaga ang relasyon ng Empress at ng leader ng mga rebelde. Habang iniisip naman nila ito, tinanong sila ni Leon, ibig bang sabihin ito ay kayong lahat ay mga loyal sa ating Empress? Agad namang tumugon ang mga ito at sinabi, natural lamang iyon. Dahil noong una ay inakala namin na si Elder Shu ang traidor, ngunit hindi namin inaasahan na isa lamang pala itong malaking di pagkakaintindihan. At nagdulot lamang pala kami ng stress sa aming Empress. Dahil naman sa naging sagot nilang ito, ay ngumiti si Leon at sinabi, mabuti naman kung ganoon. Dahil nung una, ay iniisip ko na baka kailangan kong turuan ng leksyon ang ilang mga opisyal ng asawa ko. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, paki-like naman at mag-iwan ng heart sa comment section. Malaking tulong na yun para ma-boost ang video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na din ang subscribe, at idamay mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong kabanata ng series na ito. Salamat ng marami.